Alina's POV. Tinupad ni Stell ang promise niya sa akin na ipapasyal niya daw ako sa buong beach resort. Sobrang nag-enjoy ako lalo na noong ipinakilala niya din ako sa mga staff at ilang mga managers bilang asawa niya. Stell, thank you. Nakangiti kong bigkas sa kanya. Kasalukuyan kaming nasa gilid ng baybayin, kalat na ang dilim sa buong paligid. Gabi na naman at kay bilis talagang lumipas ng oras kapag kasama mo talaga pala ang mahal mo. For what? Narinig kong mahina niyang tanong sa akin. Dahil natagpuan mo ko, hindi ko man maalala ang reason kung bakit ako napadpad sa islang ito. At nawalay tayo sa loob ng 3 taon, masaya pa rin ako dahil nandito ka na sa tabi ko. Nakangiti kong sagot sa kanya. Alina, mag-asawa tayo at sobrang liit lang ng mundo. Nakatakda tayo para sa isa't isa. Kaya alam ko magkukrus din ang landas nating dalawa. Malambing niyang bigkas. Tumigil siya sa paghakbang at giniya ko paupo sa buhanginan. Magkaharap kaming sumalampak paupo habang parehong may ngiti sa labi. Masasabi ko na isa ng ganap na paraisong isla na ito dahil nandito ka na sa tabi ko, Alina. Sana hindi na matapos pa ang masayang pagsasama nating ito. Hindi ko talaga alam kung kaya ko pa bang harapin ang buhay na hindi ka kasama. Seryoso niyang bigkas kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapapikit ng gawin niya yon sa akin. Iba yung kiliti sa buo kong pagkataong hatid nun sa akin. Punong-puno ng tuwa ang puso ko ngayong kasama ko siya. Hindi ko rin alam kung paano na ang magiging buhay ko kung sakaling mawala ka sa akin, Stell. Nawalan man ako ng alaala, pero hindi naman nagbagong pag-ibig na naramdaman ko sa'yo. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan nating dalawa, wala na akong pakialam pa. Ang importante lang sa akin ngayon ay ang kasama ka. Nakangiti kong bigkas. Hindi naman na nakaimik si Stell. Tinitigan niya ako sa aking mga mata bago dahan-dahang inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ko. Ilang saglit lang naramdaman kong muling naglapat ang aming mga labi. Mapusok, mapaghanap. Ganon ko may ilalarawan ng paraan ng paghalik ni Stell sa akin. Nakaagad ko rin namang tinugon, walang duda. Mahal na mahal ko siya at handa akong gawin ng lahat maging masaya lang siya sa piling ko. Stell, baka may makakita sa atin dito. Hindi ko mapigil ang bigkas nang bumaba ang halik niya patungo sa aking leeg. Sobrang darang na rin ako sa init ng halik na hatid niya sa akin. Gusto ko na ring bumigay kaya lang natatakot naman akong baka may makakita sa amin dito. Yes, sorry, nakalimutan ko. Halika, doon tayo sa kalapit na cottage, Alina. Mahinang bigkas niya habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagnanasa. Tanging-tango lang ang naging sagot ko at sabay na kaming tumayo at hawak kamay kaming naglakad. Patungo sa cottage sa hindi kalayuan sa amin. Pareho kaming sabik sa isa't isa. Kaya naman sobrang bilis ng aming hakbang na akala mo may humahabol sa amin. Tuluyan ang kinain ng sistema namin sa tawag ng laman. Ilang saglit lang, kaagad na rin naman naming narating ang cottage. Mabuti na lang talaga at walang nakabook sa cottage na to. Kaya naman mabilis na kaming pumasok sa loob at nagulat na lang ako nang kaagad akong sunggaban ni Stell nang mapasok na halik sa labi. Kaagad ko rin namang tinugon iyon, magkalayo ang bawat cottage. Sa bahaging ito kaya malaya naming magagawa lahat ng nais namin. Sobrang init na rin talaga ako. Excited na ulit ako maramdaman ang katawan niya sa katawan ko. Shit, Alina, nakakabaliw ka. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo at kung bakit hindi ka mawala-wala sa sistema ko. Mahinang samit ni Stell ng pansamantala niyang iniwan ang labi ko. Namumungay ang mga matang tumitig ako sa kanya kasabay ng pagpapakawala ng malanding ngiti sa labi. Then, angkinin mo na ako. Malaya mong gawin lahat ng gusto mong gawin sa akin, Stell. Paligayahin mo ulit ako, please. Malandi kong sambit kasabay ng pag-angat ko sa ere. Binuhat niya pala ako sa buong ingat na nilapag sa kama. Kasunod noon ay isa-isang pagtanggal niya ng lahat ng saplot sa aking katawan. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng nais ni Stell. Namalayan ko na lang na narating na namin ang rurok. Ramdam ng bawat himaymay ng aking ugat ang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Nakapikit ng mga mata at hinang-hina akong napaayos ng higa sa kama habang habol ang aking hininga. Grabe, walang kapantay na sarap na naman ang ipinaranas niya sa akin. Sa cottage na kami nagpalipas ng buong magdamag pagkatapos ng mainit na sandali na namagitan sa aming dalawa ni Stell. Kinabukasan, maaga pa lang gumayak na kami papunta sa kabilang isla. Katulad ng inaasahan ko,
Sobrang nagulat sila Nanay Tasing nang ipinakilala ko sa kanilang dalawa ni Mean, si Stel. Mabuti naman at sa wakas natagpuan ka rin ng asawa mo anak. Masaya kami para sa'yo. Nakangiting bigkas ni Nanay Tasing, pero halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam ko ngayon palang nalulungkot na sila dahil aalis na ako sa poder nila. Si Mean naman tahimik lang sa isang tabi, habang malungkot na nakatitig sa amin. Maraming salamat po sa pag-aalaga na ibinigay niyo kay Alina. Alam kong hindi matatawaran ng kahit na ano pa mang salita ang kalinga at pag-aalaga na ibinigay niyo sa kanya, pero labis po ako nagpapasalamat sa inyo manang. Ani naman Estel, ayos lang iho. Bukas ang maliit na kubo namin sa lahat ng taong nangangailangan ng tulong. Nakangiting sagot naman ni Nanay Tasing. Ate Angie, aalis ka na ba ng tuluyan? Hindi na ba tayo ulit magkikita? Hindi na yata nakatiis pa si Mean dahil sumabat na siya. Napansin kong pangingilid ng luha sa kanyang mga mata, kaya naman mabilis na akong tumayo't naglakad palapit sa kanya. Siyempre, magkikita pa naman tayo Mean. Hindi porket aalis ako't sasama na sa asawa ko. Hindi na tayo magkikita. Promise, babalik ako dito. Dadalaw-dalawin naman kita dahil tsak din naman ako na may miss kita eh. Kayong dalawa ni Nanay Tasing, nakangiti kong sagot sa kanya pagkalapit ko. Nagulat na lang ako nang biglang tumayo si Mean. Mahigpit siyang yumakap sa akin kasabay ng pagyugyug ng kanyang balikat at impit na pag-iyak. Ate, mamimiss talaga kita ng sobra. Sana dito ka na lang sa amin. Sana huwag ka na lang umalis. Umiiyak na sambit niya. Pigil ko naman ang sarili ko na maluha. Alam kong sa loob ng 3 taon na nakasama ko itong si Mean, sobrang nahulog ang loob niya sa akin. Ganon din naman ako sa kanya eh. Kaya lang kailangan kong mamili. Kailangan kong sumama kay Stella at harapin ang naiwan kong buhay sa Manila. Sorry Mean ha, gustuhin ko mang manatili dito sa isla, pero hindi talaga pwede eh. Pero pangako, dadalaw-dalaw ako dito palagi. Magkikita pa naman tayo eh. Basta mangako ka lang sa akin na mag-aaral kang mabuti ha. Pigil kong pagpiyok ng boses ko habang sinasabi ko ang katagang iyon. Lalo namang napahagulhol ng iyak si Mean. Halata talagang masakit sa kanya ang pag-alis kong ito. Promise ate, pupuntahan mo ko palagi dito sa isla. Mamimiss kita ng sobra eh. Hihintayin kita ate, hihintayin ko pong muling pagbabalik mo. Umiiyak na bigkas niya, kaagad naman akong tumango. Yes, babalik ako, pangako yan Mean. Kapag wala na ako dito, alagaan mo si Nanay Tasing ha. Huwag kang pasaway, mag-aral kang mabuti para matupad mo lahat ng pangarap mo. Nandito lang si ate, handa kitang suportahan sa lahat ng nais mo. Umiiyak ko na ring bigkas. Sobrang napamahal na rin naman sa akin sila Mean at Lola Tasing eh. Tinuring ko na silang kadugo ko. Pero kailangan kong magdesisyon. Hindi ako pwedeng manatili dito sa isla dahil tsak ako na maraming naghihintay sa akin sa pagbabalik ko sa Manila. Mahaba-habang paalamanan din ang naganap bago kami nagpasyang bumalik ng resort ni Stel. Bago kami umalis, napansin ko pa na may inabot si Stel na isang brown envelope para kay Nanay Tasing. Gamitin niyo po para sa pang-araw-araw na gastusin niyo dito sa isla. Tungkol naman sa pag-aaral ni Mean, kami naman po ang bahala. Nakangiting bigkas ni Stel na otomatikong nagpangiti sa akin. Hindi ako makapaniwala na nagawa niya magbigay ng financial support sa mga taong 3 taon ding umaruga sa akin. Actually, bala ko rin sana magbigay pero wala pa naman akong hawak na pera sa ngayon. Siguro sa pagbalik na lang ng Manila, kukunin ko na lang ang number ni Odessa para kahit papaano, makamusta ko rin palagi sila Mean. Bala ko ring bilhan ng bagong cellphone itong si Mean para mabilis ko rin siyang makausap lalo na sa tuwing namimiss ko siya. Hindi ko tatanggihan ang grasya na bigay mo iho. Salamat sa inyong dalawa ni Angie. Nakangiting bigkas ni Nanay Tasing. Nakangiti naman ako naglakad palapit sa kanya at mahigpit na yumakap. Mamimiss ko po kayo, Nay. Mamimiss ko pong buhay dito sa isla. Huwag po kayong mag-alala. Dadalaw po ako palagi sa inyo. Naluluha akong bigkas. Huwag mo kaming alalahanin, Iha. Kung sakaling may isip mong bumalik ng isla, nandito lang kami. Mag-ingat ka palagi. Gabayan ka ng poong may kapal, Angie. Narinig kong bigkas ni Nanay Tasing. Isang malungkot ng ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ko. Bago ako tuluyang lumabas ng kubo, narinig ko pa nga ang mahinang pag-iyak ni Mean at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng awa sa kanya. Alam ko kasing sobrang namimiss niya rin talaga ako, lalo na't parang tunay na kapatid ng turing niya sa akin. Tahimik ka yata. Look Alina, alam ko masyadong malungkot sa'yo ang pag-alis mo sa isla na ito. Pero sana huwag mo rin kalimutan na pwede ka pa namang bumalik dito kung gugustuhin mo eh.
Sa ngayon, kailangan lang talaga nating makabalik ng Manila dahil gustong-gusto ko na ring makita nila mommy at daddy. Narinig kong sambit ni Stel habang nandito kami sa sasakyang pandagat. Pabalik na kami ng beach resort at napansin niya marahil ang lungkot sa aking mga mata. Kaya nasabi niyang katagang iyon. Alam ko naman yun eh. Ewan ko ba, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng lungkot. Naawa kasi ako kay Mean eh. Talagang umiyak siya sa pag-alis ko. Sagot ko naman kay Stel. Naramdaman ko naman ang paghawak niya sa kamay ko kaya seryoso ako napatitig sa kanya. Alam kong mahirap sa iyo ang magdesisyon na pansamantalang iiwan ang isla. Pero sinisigurado ko sa iyo, Alina, mas magiging maayos ang buhay mo kapag nasa Manila ka na. Magagawa mo ng lahat ng nais mo. Magagawa mo ng lahat ng mga nakasanayan mong gawain noon. Seryoso niyang sagot sa akin. Tulad ng ano, Stel, alam natin pareho na wala akong maalala. Sorry pero hanggang ngayon hindi ko rin alam ang gagawin ko eh. Nangangapa pa rin talaga ako. Nabanggit mo sa akin noon na patay ng mga magulang ko, na si Lola Susan ang nag-alaga sa akin na lola mo. Pwede mo bang ikwento sa akin kung sino ako noon, kung anong klaseng pag-ugali meron ako at paano nag-umpisa ang love story natin? Nakikiusap kong bigkas sa kanya, napansin ko kaagad na nag-iwas ng tingin sa akin si Stel. Tumitig sa malayo kasabay ng pagguhit ng pilit ng ngiti sa labi. Of course, willing akong ikwento sa iyong lahat, pero siguro hindi na muna ngayon. Lalo na't masyado pa akong abala sa negosyo natin. Nakangiti niya sagot sa akin. Negosyo natin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Yes, Alina, huwag kang magalit ha. Pero ang pera na nakuha mo sa mana ni Lola Susan ay nagastos ko. Idinagdag ko yun sa mga expenses sa pagpapatayo ng beach resorts na yan. Alanganin niyang bigkas sabay turo sa Susan Benaventura Beach Resort. Hindi ko naman malaman kung paano magre-react. Wala akong idea pagdating sa pera dahil wala nga akong maalala. Ganun ba? Well, wala naman sigurong masama kung magastos mo yun para sa pagpapaayos ng beach resort. Estel, ang pera ko ay pera mo rin. Kaya ayos lang sa akin. Pilit ng ngiting sagot ko sa kanya. I know, pero sobrang nahihiya din ako sa'yo. 3 taon kang nawala tapos eto kaagad ang sumalubong sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag kumita ang beach resort na yan, ibabalik ko rin sa'yo ang mga pera na nakuha ko sa'yo, Alina. Nakangiti niya sagot sa akin. Ayos lang, Stel. Para naman sa future natin ang beach resort na yan, kaya walang problema. Hindi ako against sa paggastos mo sa pera na minana ko kay Lola Susan. Dahil may maganda rin namang kinahinatnan ng lahat eh. Nakangiti ko sagot sa kanya. Napansin ko rin na kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ni Stel. Kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ko. Thank you. Napakaswerte ko talaga dahil ikaw ang naging asawa ko, Alina. You're one of a kind. I love you. Mahina niyang bigkas. Kasabay na mabilis ang pagdampi ng labi niya sa labi ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapayakap ng mahigpit sa kanya. I love you too, Stel. Wala akong ibang gusto ko hindi ang maging masaya tayo, na maging maayos ang pagsasama natin. Kinikilig ko ring bigkas. Hindi naman na siya umimik bagkos naramdaman ko na mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Sa muling pag-apak ng aming mga paa sa Susan Benaventura, beach resort ay diretso na kami ni Stel sa suite. Magpapahinga lang daw muna kami ng kaunti. Pagkatapos, babiyahin na kami pabalik ng Manila. Estel, alam mo bang nauna nang bumalik ng Manila ang grupo nila Glenda? Saan ka ba galing? Kasalukuyan naming tinatahak ni Estel ang hallway pabalik ng suite namin nang kaagad kami sinalubong ni Selena. Baka sa maganda niyang mukha ang pagkabalisa habang sinasabi ang katagang umalis na daw si Glenda. Bumisita lang kami sa kabilang isla. Saka, Selena, ano bang pakialam ko kung umalis na si Glenda dito sa resort? Tapos na sigurong bakasyon at kailangan niya na ring bumalik ng Manila. Casual na sagot ni Stel sa kapatid niya kasabay ng pag-angal niya na isa niyang braso sa bewang ko. I know, tapos ng bakasyon pero alam mo ba kung ano ang nararamdaman niya ngayon? Umiiyak siya dahil masyado siyang nasaktan sa pambabaliwala mo. Kaagad naman sagot ni Selena. Halata sa boses niya ang inis kaya hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Selena, please, tama na. Tapos ng pag-uusap na ito. Kung gusto mong sumama pabalik ng Manila, maghanda ka na rin. Aalis na tayo maya-maya. Seryosong sagot ni Stel sabay hila sa akin patungo sa aming suite. Kagad naman ako nagpatianod at bago pa kami tuluyang nakalayo, nilingon ko pa si Selena at kitang-kita ng dalawa kong mata. Ang galit na titig na ipinukol niya sa akin. Naging smooth naman ang aming biyahe pabalik ng Manila. Kahit na napapansin ko na medyo mainit ang dugo ni Selena sa akin, pinilit ko na lang na ibaliwala yun.
Iniisip ko na lang na baka hindi naman talaga kami closed sa isa't isa noong mga panahon bago kami ikasal ni Stel. Kaya feeling ko, ilang siya sa akin or baka may lihim na galit. Ano man ang dahilan niya, bahala na siya. Sa bagay, hindi ko siya masisisi. Mukhang nasa kay Glenda ang loyalty niya dahil dinig ko matalik niyang kaibigan ng babaeng yon. Ano man ang dahilan niya, wala akong pakialam as long as hindi yun nakakaapekto sa pagsasama naming dalawa ni Stel. Familiar sa mga mata kong bahay na pinagdalahan ni Stel at pagkababa pa lang namin ng sasakyan, nagulat ako dahil may isang babae at lalaki nakaabang na sa amin. Napansin ko pa nga na nagpipigil na maiyak ang babae. Kaya naman nagtatanong ang mga matang tumitig ako kay Stel. Sila ang mga magulang ko, si Mommy Bridget at Daddy Hercules. Tipid na bigkas niya. Wala sa sariling muli ako napatitig sa dalawang tao na naglalakad din pasalubong sa amin. At tuluyan na kaming nakalapit sa kanila. Hindi na ako makapalagpa nang mahigpit akong niyakap ng babae na ang sabi nga ni Stel ay mami niya. Alina, oh my God, kamusta ka na iha? Ang tagal mong nawala ah. Kagad na bigkas niya habang mahigpit niya akong yakap. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng tuwa sa isiping mukhang boto naman sa akin ang in-laws ko. Ano ba talagang nangyari, Stel? Bakit walang maalala si Alina? Narinig kong seryosong tanong ng boses lalaki. Ang daddy ni Stel na si Daddy Hercules. Kasali si Alina ng mga casualties sa nasunog na barko 3 years ago at yun ang dahilan kaya siya nagkaroon ng amnesia. Narinig kong sagot naman ni Stel sa tanong ng kanyang ama. Paano nangyari yun? Paano napunta si Alina sa barko? Halata ang gulat sa boses ni Daddy Hercules. Dali-dali naman akong kumala sa pagkakayakap kay Mommy Bridget at pilit na nagpakawala ng ngiti sa labi. Hindi din po masasagot ni Stel ang tanong niyo po dahil hindi niya rin po alam. Wala po akong maalala at iniisip ko na lang na baka nagkatampuhan kami ng time na yon at bigla na lang akong umalis ng bahay. Nakangiti kong sagot, napansin ko pang nagkatitigan sila Mommy Bridget at Daddy Hercules bago nila pinukul na nagtatanong ng mga tingin ng anak nila. Ma'am, Dad, pwede bang sa susunod na muna natin ito pag-usapan? Pagod si Alina sa biyahe at hayaan na muna natin siyang makapagpahinga. Bigkas ni Stel sa mommy at daddy niya. Napansin kong kagad naman silang napatango. Okay, bueno, mabuti pang at magpahinga na muna kayo. Saka na tayo mag-usap. Seryosong sagot naman ni Daddy Hercules. Napansin ko pang tumitig siya sa akin at tipid na tumango. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Mukha namang boto sa akin ng mga in-laws ko. Kaya walang dapat na ikabahala. Mukhang si Selena lang talaga ang ayaw sa akin. Well, bahala siya. Kung ayaw niya sa akin, mas lalong ayaw ko rin sa kanya. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Naging maayos naman ang naging buhay namin ni Stel. Naging responsable naman siyang asawa sa akin. Nabanggit niya rin sa akin na itong bahay na tinitirhan namin ngayon ay bahay na naman ako mula kay Lola Susan. Sa bahay daw na ito ako nagdalaga, kaya lang wala naman kasi ako mapagtanungan tungkol sa nakaraan ko. Puro kasi mga bago ang kasambahay. Ang mga dati daw na mga kasambahay ay nagsipag-alisa na daw dahil halos 3 taon din daw kasing walang nakatira sa bahay na ito. Sila Mommy Bridget at Daddy Hercules naman ay bihira ko lang din silang nakakausap. Bihira lang din kasi sila kung dumalaw sa akin at kung pumunta man sila dito sa bahay. Sandali lang din naman. Hindi din talaga ako makapagtanong ng todo. Bihira lang din kasi ako kung lumabas dito sa bahay. Ayaw rin kasi akong payagan ni Stel dahil delikado daw para sa akin ang lumabas. Lalo na't wala pa akong maalala. Minsan iniisip ko na parang na akong bilanggo sa sarili naming pamamahay. Pero sa tuwing nakikita ko naman kung gaano kabuti sa akin si Stel, lahat ng negative na alalahanin ay biglang naglaho. Nag-alala lang din siguro siya sa akin kaya hindi niya ako pinapalabas na hindi siya kasama. Hindi naman din ako masyadong nalulungkot dito sa loob ng bahay dahil lahat naman ng mga pangangailangan ko ibinibigay niya. Kasalukuyan ako nagpapahangin dito sa veranda nang marinig kong pagtunog ng aking cellphone. Hindi ko mapigilan na pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang mapansin ko na si Stel ang tumatawag. Hello, malapit ka na ba? Ready na ako. Hinihintay ko na lang ang pagdating mo. Excited kong bigkas. Kaarawan ko ngayon at nangako siya sa akin na i-date niya daw ako. Kanina pa ako nakabihis at hinihintay ko na lang ang pagdating niya galing opisina. Alina, sweetheart, sorry. Alam kong importanteng araw mo ito ngayon pero baka late na ako makauwi eh. May biglaan kasi akong meeting ngayong gabi at naka-oo na ako. Baka sa boses ni Stel ang guilt habang sinasabi ang katagang iyon. Ang itinakaguhit sa labi ko kani-kanina lang ay biglang naglaho. Napalitan niyo ng lungkot.
Napaka-bad timing naman ang araw ng kaarawan ko. Pero nag-promise ka sa akin. Sabi mo ilalabas mo ko ngayong gabi. Anong nangyari? Hindi ko na napigilan pang mapaiyak habang sinasabi ko ang katagang iyon. Narinig ko pa nga ang mahinang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya bago siya muling nagsalita. Sorry sweetie, huwag ka na umiyak please. Promise, babawi ako sa'yo. Hindi na kasi pwedeng i-cancel ang meeting na ito. Importanteng kliyente ang kikitain ko at malaking pera ang pwede niyang maiakyat sa kumpanya. Sorry talaga. Muling bigkas niya. Well, ano pa nga bang magagawa ko? Kahit na siguro lumuha ako ng dugo, wala na akong magagawa pa. May meeting daw at aasa na lang ako na babawi din siguro sa akin si Stel sa mga susunod na araw. Okay, sige, naintindihan kita. Pero sana sa susunod, tuparin mo pangako mo. Sobrang excited na rin kasi talaga ako na makasama ka sa labas Patuloy yung pagdali ng luha sa aking mga mata habang sinasabi kong katagang iyon. Kay hirap pala kapag bored ka sa buhay. Kapag maghapon ka lang dito sa bahay, nakaka-excite lumabas at excited ako makita ang outside world. Sawa na ako sa kakaikot sa bawat sublok ng bahay na ito. Minsan gusto ko nang tanungin si Stel kung may mga kaibigan ba ako para sana sila na lang ang pwedeng sumama sa akin sa tuwing gusto kong lumabas. Kung dati ayos lang sa akin na wag nang bumalik ang alaala ko, parang nabago na ngayon. Wala na akong ibang hangad kung hindi ang muling bumalik ang alaala ko para sana maalala ko ng mga taong nawaglit na sa isipan ko. Kagaya ng mga kaibigan ko kung meron man. Dahil hindi natuloy ang paglabas naming dalawa ni Stel, pagkatapos naming mag-usap, laglag ang balikat na naglakad ako pabalik ng kwarto. Nagbihis ako ng damit pambahay at muling lumabas ng kwarto at diretsong naglakad patungong kusina. Kapag ganitong stress ako parang gusto kong kumain ng kumain. Yes, sa ilang buwan na nandito lang ako sa bahay, wala akong ibang ginawa kundi ang kumain. Ramdam ko na rin unti-unting pagdagdag ng aking tingbam. Pero anong magagawa ko? Mahirap din kasi talagang umayaw sa pagkain kapag nandito ka lang sa bahay. Hello po ma'am, ano nga palang gusto niyo pong dinner mamaya? Kaagad na salubong sa akin ang aming cook pagkapasok ko pa lang ng kusina. Diretso ako sa refrigerator at binuksan ng freezer. Kumuha ng 500 grams ng ice cream bago siya hinarap. Something na masarap manang? Walang gana kong sagot at nanglakad patungo sa cupboard. Kumuha ako ng isang plastic ng cooker at diretsong naglakad palabas ng kusina. Diretso ako ng garden dahil bala kong doon na lang lantakan tong dala-dala kong pagkain. Mabuti pang kumain ng kumain kesa naman mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung anong oras makakauwi si Stel, pero tsaka kung late na naman. Liban sa pagiging mabuti niyang asawa sa akin, napaka-hardworking din niya. Siguro kung may maalala lang ako, mas gugustuhin kong tulungan siya sa mga trabaho sa opisina kaysa magmukmuk ako dito sa loob ng bahay. Nakakasawa na rin kasi talaga ang ganitong buhay Kung hindi lang dahil kay Stel, mas gusto kong buhay sa probinsya. At least sa lugar na yon, nakakaramdam ako ng kalayaan. Oh my God, Alina! Wala sa sariling napakislot ako. Nang marinig ko ang isang seryosong boses, kaagad ako napalingon at hindi ko maiwasang magulat na sumalubong sa paningin ko si Selena. Yes, si Selena. Simula nung bumalik kami ng Manila, ngayon ko lang siya ulit nakita. Dinig ko masyado siyang abala sa kanyang pinapatay yung sariling negosyo. Shit, bakit ang taba mo na? Buntis ka ba? Seryoso niyang bigkas. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi niyang iyon sa akin. Bigla akong nakaramdam ng panliliit sa sarili ko at nahihiyang nag-iwas ng tingin sa kanya. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Alina? Ngayon kasama na niya ang pamilya niya sa Manila. Anong gulo na naman kaya ang dala ni Selena sa buhay ni Alina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.